أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the mankind, the jinn, the man, and all that exists. The most beneficent, the most merciful, the only owner and the only ruling judge of the day of recompense and the day of resurrection. You alone we worship, and you alone we ask for help and for each and everything. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, and not the way of those who earn your anger, nor of those who went astray. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ang oras po sa ating himpilan at sa buong kapuluan, alas 11:04 ng tanghali, at sumasa inyo na po ang palatuntunan ng Spirit of Islam tuwing araw po ng linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, dito po sa ating malakas na himpilang DWBL 1242 kHz sa talapitan ng inyong mga radyo. At ito po naman ang inyong abang lingkod, Brother Nasir Sebastian, nagpapaabot sa inyo ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang hapon o tanghali sa inyong mga tagapakinig namin dyan po sa Kalakhang, Metro Manila, at dyan po sa Bulacan, sa iba pang lugar na naabot po ng ating palatuntunan. Manatili po kayong sumaybay-bay sa ating palatuntunan, at marami po kaming ibabahagi sa inyo. At narito po naman ang ating pangunahing tagapagsalita, si Brother Alim Najib Taher. Thank you, Brother Nasser, at nais ko pong batiin ang lahat ng aming mga masusugid na taga-subaybay sa Kalakhang, Maynila, at saan man dako ng ating lipunan, particularly in the island of Mindanao, especially in Marawi City, Zamboanga, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan na po nakakarating ang panawagan ito, ang panawagan ng Spirit of Islam. Sana po pagpalain po kayo ng dakilang may kapal at ipagkaloob sa inyo ang kanyang pangangalaga laban sa mga masasamang nakakalat sa ating lipunan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Alim Najib Tahir, na laging umaasa na kayo ay makapulot ng aral sa aming binibitawang pahayag hinggil sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayan po ang ating kapatid, at ngayon ay medyo maganda po ang ating magiging paksa, sapagkat ito ay napapanahon, ito ay tungkol sa Hajj. At meron tayong munang ibabahagi na maliit na kaalaman tungkol sa Hajj, at ito po yung tungkol sa Kaaba. Nais po nating bigyan ng konting pananaw o larawan kung ano ba yung Kaaba. Ito po, ang Kaaba ay isang puok, dasalan na inuutos ng Allah kay Abraham, kay Prophet Abraham at Ismail, na itayo itayo mga 4,000 taon na po ang nakakaraan. So naitayo po ito 4,000 taon na nakararaan. Ang gusali po ay yari sa bato na pinaniniwala na unang pook ng sanktuaryo na itinayo po ni Adan. So ito po ang una pong nagtayo niyan ay ang ating first parent, unang magulang natin na si Adan. So inuutos ng Allah kay Abraham na tawagin ang sangkatauhan na puntahan ang pook na ito. So inutusan po ng Allah ang lahat ng sangkatauhan
napuntahan ang Kaaba. Ito po ay nasa lugar ng Makkah sa Saudi Arabia. Kaya naman kapag pumunta ang mga naglalakbay sa ngayon, sila ay nagsasabi, O Panginoon namin, naririto kami upang sa iyo'y maglingkod bilang pagtugon sa panawagan ni Propeta Abraham. So, hinihikayat po ni Propeta Abraham na magpunta ang lahat ng tao sa mundo, kahit na po noong mga unang panahon, 4,000 taon na nga po ang nakakaraan hanggang sa ngayon, ay iniutos po ni Propeta Abraham na magpunta ang lahat ng tao sa mundo at bisitahin ang Kaaba. Ito po ay nasa Makkah. So, ito po ay nasa Saudi Arabia. Ayan, particular po dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. At dito po iikot ang ating paksa. Ang ating paksa. So, bayan po natin ang ating kapatid na Alem ang magsalita. Salamat kapatid na Nasser. Tila maganda ang ating pinag-usapan. Kumbaga sa pagkain, masarap ito eh. Oo. Kaya ikaw ay inahatsing eh. Mga minamahal naming mga taga-subaybay sa buong sambayan ng Kamusliman. Una sa lahat, kami po ay nais bumati sa inyo ng maligayang pakikinig at wa kullu amin wa antum bi khair. Ito po ang usual na pagbati ng mga Muslim kapag malapit na ang katapusan ng taon, sapagkat ito ang tinatawag na buwan ng Hajj, kung saan ang mga Muslim ay naghahanda upang sila ay magdiriwang at makigunita sa malawakang pagdiriwang ng mga Muslim. Ito ang pinakamalaking araw o dakilang araw sa larangan ng pananampalatayang Islam. At ang araw na ito, araw ng Hajj, kung saan ang mga Muslim are commemorating the great success of Prophet Abraham. The success of Prophet Abraham, ito po ay nagdaan sa tinatawag na sacrifice. Kaya po itong araw na isi-celebrate ng mga Muslim, magbilang tayo ng ilang araw, ay magsi-celebrate ng mga Muslim. Ito ang araw ng sacrifice, araw ng pagkatay ng mga halal na hayop, mga baka, tupa, kambing, at ito ay niluluto ng mga Muslim at pinagpipistahan. Kumakain ng buong sambayan ng Kamusliman. Kaya po ito ang kapistahan ng mga Muslim. Hindi ba, brother, ang kapistahan ay pagkain? Upang kumain ng mga masasarap. Oo. Kaya ito ay napakalaking handaan ng mga Muslim sapagkat ang kanilang kinakatay in the Arab countries ay yung mga kamilyo, tupa, baka, at mga kambing. Kung ano-ano man ang masarap na pagkain, ito ay yung kanilang inahanda. At nais ko pong ipaalaala sa ating mga masusugid na taga-subaybay na ito pong ginagawa ng mga Muslim ay hindi po ito nagumpisa kailanman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung tutunghayan natin ang kasaysayan ng ating mundo, kasaysayan ng sangkatauhan, ang pananampalataya po ng mga Muslim ay hindi kailanman nagumpisa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin ito pong selebrasyon ng mga Muslim ay nag-uugnay po doon sa sacrifice na ginawa ni Prophet Ibrahim. Sapagkat sa mata ng Diyos at sa buong sambayan ng Kamusliman,
ito pong sacrifice na ginawa ni Prophet Ibrahim o Prophet Abraham ay wala pong nakakapantay nito. Hinahangaan po ng mga Muslim, ito si Prophet Ibrahim. He is the father of the prophets. Ito po ay nabanggit sa banal na kasulatan ng Quran noong tinayo niya ang Kaaba at sinabi nila, Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. O Lord, make of us Muslims, bowing to thy will, and of our progeny a people Muslim